Magsisimula na ngayong gabi ang kampanya para sa eleksyon ng Israel, pero bago yon, may isa pang huling pagmamadali sa pagpasa ng batas. Tinatapos na ng Knesset ang isa sa pinakamagulong termino sa kasaysayan ng bansa. Nakatakda ang eleksyon sa Oktubre 27 at magbubuwag na ito bukas. Sa mga huling oras, pinahina ng koalisyon ang kapangyarihan ng Attorney General, pinrotektahan ang mga ultra-orthodox na umiiwas sa sapilitang pagpapatala sa militar at pinalawak ang mga programang akademiko na hiwalay ang kasarian. Nagpasa ang Knesset ng 2 batas para protektahan ang Haredi Yeshiva students mula enlistment, kabilang ang pansamantalang ban sa pag-aresto sa draft evaders at isang batayang batas na kumikilala sa pag-aaral ng Torah bilang isang fundamental na halaga. Inaprubahan ng koalisyon ang voluntaryong hiwalay na klase ayon sa kasarian sa master's at doctoral programs, kahit may babala ng mga leader ng universidad na posibleng gawin nitong institusyonal ang diskriminasyon. Hindi na ipasa ang permanenteng exemption law para sa Haredi at na-freeze ng mataas na hukuman ang pansamantalang pagbabawal sa pag-aresto. Ito ay isang sulyap lamang sa ilan sa mga kadanapan na nangyayari ngayon sa Knesset habang tayo ay nagsasalita. Kaya para subukang maintindihan ang lahat ng ito, kasama natin ngayon sa studio ang political analyst na si Gil Hoffman. Gil, salamat sa pagsama sa akin dito sa I-24 News English Studio. Marami pa rin nangyayari habang nag-uusap tayo bago mabuwag ang Knesset. Sa lahat ng panukalang batas bago ang pagbuwag, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang dapat pagtuunan ng pansin? Ang Attorney General ay lubang napahina sa pangmatagalan. Ang susunod na Knesset, kung muling mahalal ang punong ministro, ay maaring agad siyang tanggalin sa pwesto. Pagkatapos, magbabago ng malaki ang papel ng Attorney General at ang Israel ay magiging bansang hindi na natin gaanong may pagmamalaki sa buong mundo pagdating sa pamamayani ng batas. Sabihin na lang natin na hindi na natin ito may pagmamalaki ng tulad ng dati. Magiging medyo kahawig na tayo ng Hungary. At iyon ang pagbabagong agad nating mararamdaman. Ang panukalang batas sa media ay magbibigay ng higit na kapangyarihan sa ilang channel at magpapahina sa iba. At ito ay opisyal nang naipasa. Hindi pa opisyal na naging batas. At para sa sinumang umaasa na makakita ng panukalang batas na magpapasimula ng komisyon ng investigasyon tungkol sa ika-7 ng Oktubre, nauubusan na sila ng oras para doon. Mukhang hindi na yon aabot at kailangan pang maghintay ng 6 na buwan pa bago magkaroon ng bagong Knesset na maaring magpasa ng ganong bagay. Ito na ang huling pansisikap. Nakakatulong ba ito sa kampo ni Netanyahu o binibigyang lakas lang ang mensahe ng oposisyon para sa kampanya? Dahil bukas na magsisimula ang kampanya. Magandang tanong, Nicole. Ilang buwan pa bago natin malaman ang sagot, pero malamang pareho lang ito. Alam mo, gusto talaga ng mga ultra-orthodox na magkunwaring tumutulong sa kanilang mga nasasakupan. Alam mo, ang pagpasa ng batas na agad namang pinigilan ng Korte Suprema sa loob ng 24 na oras sa tingin ko, ipinakita ang pagkukunyari nila na talagang nagkukunyari lang sila. Kung naniniwala si Netanyahu na mas mahalaga sa kanyang mga taga-suporta ang pahinain ang media at ang Attorney General kaysa sa maglingkod sa IDF at magkaroon ng malayang pamamahayag, di ayos lang. Pabor sa kanyang mga survey. Anong sinasabi ng pinakabagong mga survey? May survey kanina sa Hebrew channel ng I-24 News English na sa unang pagkakataon sa channel na yon, nagpakita na mas karapat-dapat maging punong ministro si Gadi Eisenkot kaysa kay Netanyahu. May ibang istasyon na matagal nang nagsasabi niyan sa kanilang survey. Natuklasan ng survey ng Channel 13 na sa unang pagkakataon, kayang bumuo ni Eisenkot ng mayorya sa Knesset na 61 sa 100 at 20 kahit walang suporta mula sa isang Arabong partido. Simula pa lang, yun na talaga ang layunin niya. Anong mangyayari sa loob ng Likud? Dapat may botohan na yun para palawakin ang kontrol ni Netanyahu sa listahan ng partido, pero hindi ito natuloy. Ano ang aasahan natin sa partido sa mga susunod na araw o buwan? Kaya ilang beses na itong naantala at alam mo, marami na ako na-cover na eleksyon sa loob ng Likud. Napakakulay ng mga ito. Pumupunta ang mga kandidato sa Tel Aviv Fairgrounds para makipagkamay at humalik sa mga bata, isa sa pinakamasayang bahagi ng eleksyon. Lalo pang sumaya dito dahil si Netanyahu ay galing Amerika na may Amerikanong pananaw. Nag-arkila siya ng isang air-conditioned na karaban at bawat 20 minuto ay talagang naliligo at nagpapalit ng damit. Habang ang ibang kandidato ay pawisan at kung ano-ano pa, si Netanyahu ay mukhang napakapulido. Pero hindi na bagay yon kay Netanyahu ngayon. Gusto niyang siya ang may kontrol sa mga kandidato
parusahan ng kaaway at itaguyod ang mga kaibigan. Habang tumatagal, lalong nade-delay ito. Malaki ang posibilidad na isang komite na siya ang mamumuno at siya rin mismo ang pipili ng listahan. Maliban kung may miyembro ng Knesset o ministro na matagumpay siyang labanan na bihira sa Likud. Kaya ito ay pangkahanda lang para sa eleksyon. Gil, kapag nabuwag na ang Knesset bukas, ano ang susunod na mangyayari hanggang Oktubre 27? Hindi ka makakapunta sa mall na hindi nakakakita ng kandidato. Hindi ito tulad sa Amerika na 2 partido lang at kaunti ang kandidato. Dito, may 3 partido tayo. Hindi pa natin alam kung magkakaroon ng pangalawang partido ang tulad ng Likud kasama ang mga dating ministro tulad ni Yuliad or Daniel Elichikad na posibleng magpabago sa laban. Hindi pa rin tiyak kung magkakaroon ng partidong patalsikin ang mga nakaupo na walang kandidato mula sa kasalukuyang Knesset. Magiging mahaba ang kampanya. Ika-7 ng Setyembre ang araw ng pagsusumite ng mga kandidato. Matagal-tagal pa yon. Ang unang hamon ay ang deadline para sa mga gumagawa ng pulisya tulad ng mga direktor general at opisyal ng gobyerno na kailangang magbitiw upang makatakbo. Makakakita tayo ng ilang kawili-wiling pangalan doon. Marami pa tayong dapat pan-usapan dito sa E24 News English Studio sa mga susunod na linggo at buwan. Tiyak na tiyak, Gil. Gil Hoffman, laging hatid ang pagsusuring pampolitika. Masaya kaming makasama ka. Salamat, ikinagagalak ko.